Sandaling napatigil siya, paikot na tumingin sa paligid. Sa isip niya, hindi na siya gaanong nagulat, natural lang naman na lahat ng mga adventurer ay magtipon sa iisang lugar. Ngunit kahit ganoon, napansin niyang sobrang dami pa rin ng tao, isang napakalaking grupo ng mga adventurer ang nagkukumpulan doon. Medyo pinaikit niya ang mga mata at naalala ni Bjorn na magkaiba ang daloy ng oras sa labyrinth at sa syudad. Hindi mahalaga kung ilang araw man ang ginugol ng isang tao sa loob, dahil palagi siyang babalik sa syudad tuwing tanghali kinabukasan. Kaya tuwing ganon, kailangang ayusin ng mga adventurer ang kanilang mga relo para sumabay sa oras ng syudad. Kinuha niya ang relo na natanggap niya at inadjust ang oras nito. Bigla niyang narinig na may sumisigaw ng pangalan niya, isang tinig na nakatawag ng pansin. Itinaas ni Kerek ang kamay habang nakakunot ang noo sa konsentrasyon, dumaraan sa mga adventurer. Napansin ni Bjorn iyon at nagtanong sa sarili kung ano nga ba ang pangalan ng taong iyon, naalala lang niya kung sa anong letre nagsisimula. Nang makalapit na si Kerek, tinanong nito kung tama ba ang pangalan niya. Ngumiti ito, inabot ang kamay at nakipagkamay bilang pagbati. Bago pa man makasagot si Bjorn, lumapit si Sirim at masayang sumigaw na natutuwa siyang ligtas si Kerek. Tinawag niya ang pangalan nito, napansin na bumalik na rin siya. Habang papalapit ang iba pang mga barbarian, nagsimula silang mag-usap-usap. Napansin ni Bjorn na naroon din si Farman, anak ni Neren. Tinanong ng isa sa mga barbarian kung kumusta ang paglalakbay ni Kerek sa labyrinth. Nakatayo ng bahagya sa gilid si Bjorn, napansin niyang popular si Kerek, at patuloy silang nagkukwentuhan. May tumawa at nagsabing wala lang sa kanya ang mga razor-maned wolves, habang ang iba naman ay nagsabing wala silang duda sa galing niya sa paggamit ng palakol. Napatango si Bjorn, medyo nalito, hindi maunawaan kung anong klaseng reunion ang nasaksihan niya. Naisip niya kung saan biglang lumitaw ang lahat ng mga barbarian na ito. Maya-maya, may isa sa kanila ang nagtanong kay Kerek kung gusto niyang makipagduelo ng tapang. Tumalon ito at masayang sumigaw na magandang ideya iyon, ipapakita raw niya ang kanyang warrior pride. Nag-udyukan ang mga barbarian, may sumigaw pa na tiyak na siya ang may pinakamaraming kristal. Napansin nilang tahimik lang si Bjorn, kaya tinawag nila ito at tinanong kung sasama ba siya. Sumagot si Bjorn na paparating na siya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang espesyal na gusali kung saan may babaeng nagbibilang ng mga kristal. Isa-isang inilalagay nito sa mga bag ang mga nabibilang na kristal at inanunsyong ang isang mandirigma ay mayroong 24,476 na kristal, at ang isa naman ay may 41,480 kristal. Nabigla ang mga barbarian nang marinig na si Kerek ay may higit 40,000 kristal. Nang kunin ni Kerek ang gantimpala niya na may ngiti, sumigaw ang isa sa mga barbarian na kamangha-mangha iyon at siya na raw talaga ang pinakamahusay na mandirigma. Lumapit naman si Bjorn sa counter, inilapag ang mga bag at tinanong ng babae kung lahat ba ng iyon ay may lamang kristal. Tumanggaw siya bilang kumpirmasyon. Nakakunot noo sa konsentrasyon ang babae at sinabing bibilangan niya lahat. Mabilis nitong inilabas ang mga kristal at ginamit ang espesyal na timangan para sa mas tumpak na bilang. Napatili pa si Bjorn sa gulat sa bilis ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng babae na tapos na siya, nakalikom daw si Bjorn ng 182,183 kristal. Ibinalik nito ang mga kristal sa mga bag at inilapag sa mesa sa harap ni Bjorn, na medyo nabigla sa dami ng nakuha niyang gantimpala. Nang marinig ng mga barbarian ang bilang, pinalibutan nila siya at nagtanong kung totoo bang 180,000 ang nakuha niya. Ipinatong ni Kerek ang kamay sa balikat ni Bjorn at inulit, 180,000 nga raw, at tiyak na record iyon. Biglang napansin ng isa na bukod sa kristal, may dala pa si Bjorn na martilyo, bota, at backpack. Hindi nila maunawaan kung paano iyon nangyari at pinagmasdan siya ng maigi. Napabuntong hininga si Bjorn, pinipigilan ang inis. Muling nagsigawan ang mga barbarian, tinawag siyang pinakamahusay na mandirigma, at masayang inuulit ang pangalan niya. Naisip ni Bjorn kung bakit sila ganoon ka-excited at napagtanto niyang siya marahil ang unang barbarian na pumasok sa labyrinth na halos walang dala, at nakabalik bilang isang civilized man. Napangisi siya, bahagyang nakakunot ang noo, at itinaas ang kamay na may hawak na martilyo, sumigaw na siya nga ang pinakamahusay. Mas lalo silang nagsisigawan, iniangat siya sa kanilang mga balikat habang nakapamewang siyang nakangiti. Napaisip siya, hindi masama. Isang empleyado ng gusali, pawis na pawis sa kaba, ang nagbabala na bawal magingay doon. Agad na humingi ng paumanhin ang mga barbarian at nang sabihing hinaan ang sigaw,
Sumang-ayon naman sila, pero naririnig pa rin ang mga hiyawan hanggang sa kalye. May ilang nagdaan na tao ang nagtaka kung bakit maingay, may nagreklamo na, ang mga barbarian na naman, pero wala nang gumawa pa ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na sila sa kalye. Ang ilan ay tumayo sa gilid, habang ang iba ay nakaupo sa mga baitang, nililinis ang kanilang mga sandata o nagmamasid sa paligid. Naisip ni Bjorn na mas mabuting sumama muna siya sa kanila dahil baka may mga patakaran siyang hindi pa alam. Nagpasya siyang maghintay at sabay na umalis. Napangiti siya nang mapansin sa di kalayuan si Erwin, nakatayo kasama ang mga elf at masiglang nakikipagkwentuhan. Narinig niyang sinabi ni Erwin na natutunan na niyang kontrolin ang espiritu. May nagtanong kung totoo yun, at may nagsabi pang ang mga espiritong apoy ang pinakamasusungit. Naisip ni Bjorn na sila nga ang madalas kausapin ni Erwin, samantalang sa paligid niya ay puro mga barbaro. Medyo nainggit siya. Sinubukan niyang huwag pansinin ang mga barbarian na nagyayawaan, natutulog, o nagkukwentuhan ng malakas. Bigla niyang napansin na tumingin si Erwin sa direksyon niya, at natuwa siya. Mahina niyang ibinulong na magkikita sila sa gabi, at tumango si Erwin bilang tugon. Ngunit napansin nito na nawala ng focus si Erwin, kaya nilapitan ito at may pagdududang nagtanong kung kilala ba niya si Bjorn. Agad na itinanggi ni Erwin. Sa sandaling iyon, napansin din ni Kerek na distracted si Bjorn, kaya nilapitan siya, bahagyang itinulak sa balikat at tinanong kung saan siya nakatingin. Itinaas ni Kerek ang kamay sa noo para mas malinaw na makita at nagtanong kung kilala ba talaga ni Bjorn ang mga elf. Biglang sumigaw si Bjorn na, hindi, at natawa si Kerek. Sinabing tama lang iyon, dahil ang pinakamahusay na mandirigma ay hindi makikihalubilo sa mga duwag na elf. Napakunot noo si Thursa, halatang nenas, at napaisip si Bjorn na puro gulo lang ang dala ng mga barbarian na ito. Inis na inis siyang tinanong sa sarili kung sila ni Erwin ay parang Romeo at Juliet. Nang makumplito na ang mga barbarian, inimbitahan ni Bjorn na umalis na sila. Sumang-ayon si Kerek na masayang ngumiti. Alam ni Bjorn na hindi na siya makakausap pa kay Erwin sa ganitong sitwasyon, kaya nagpasya siyang hintayin na lang ang gabi. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, biglang narinig ni Bjorn ang tinig ng isang bata na tumatawag sa kanyang ama. Lumuhad ang lalaki, niyakap ang anak, at napaiyak sa tuwa. Sinabi ng bata na namiss niya ito, at sumagot ang ama na ganoon din siya. Napansin ni Bjorn ang mga eksenang tulad nito sa laro noon, ngunit ngayon ay totoo sa harap niya, mga kapatid na nagyakapan, mga pamilyang umiiyak sa tuwa sa pagkikita. Ngunit may iba rin, isang babae ang lumapit kay Limarayan, umiiyak na tinanong kung nasaan ang asawa niya. Hinawakan niya ang damit ni Limarayan, nanginginig sa takot at pag-asa. Pumikit siya, mariing pinisil ang panga, at humingi ng tawad. Isang ina ang napaluhod sa gilid, umiiyak at sumisigaw ng pangalan ni Felix, habang ang anak nitong babae ay lumapit at nagtanong, nalilito, nasaan si kuya? Umalangaw-ngaw ang sigaw ng kawalan at dalamhati. May isang adventurer na napaluhod at sinisisi ang sarili, habang pinapakalma siya ng kasama niyang babae na nagsabing wala silang magagawa. Naisip ni Bjorn, kahit ilang beses na niyang nilero ang dungeon noon, ngayon lang niya narinig ang mga totoong iyak at tanong ng mga taong nawalan. Mahigpit niyang sinara ang kamao at patuloy na naglakad, gaya ng iba pang barbarian. Nakakapanibago na ang mga mukhang dating 2D graphics lang sa monitor ay ngayon ay totoo at humihinga. Ilang sandali pa, nagtipon silang lahat sa bar. Itinaas ng mga barbarian ang kanilang mga mug na puno ng alak, sumigaw ng, ubusin, sabay lagok. Si Kerek pa nga ay 2 mug ang sabay na ininom. Habang nagtatawanan at nagudyukan silang uminom pa, nakaupo si Bjorn na may inis sa mukha, iniisip kung nababaliw na ba ang mga ito. Ang tanging dahilan ng pagsama niya ay baka may mahalagang yugto siyang mamiss, pero nang makita ang kaguluhan, napabuntong hininga siya, wala naman pala. Tumayo siya at sinabing aalis na siya. Napakunot noo si Kerek, hindi natuwa, at malakas na tinanong kung totoo bang iiwan niya sila. Napatingin ang lahat, pati isang babae ay nagtanong kung bakit umaalis ang main character ng maaga. Napaisip si Bjorn, main character daw. Sana raw huwag siyang pigilan, at sa kabutihang palad, hindi nga siya pinigilan. Pinabayaan lang siya ng mga barbarian, sabay sabing good luck. Tahimik na umalis si Bjorn, naglakad sa mga kalye. Nakita niya ang mga batang naglalaro, nagtatawanan, tumatakbo. Tahimik ang paligid, walang halimaw, walang panganib. Narinig niya ang mga tao sa paligid na nag-uusap, may nagtatanong kung ano ang gusto nilang kainin, may nagyayang uminom, may babaeng nagsabing ang asawa niya ay galing din sa labyrinth.
Naramdaman ni Bjorn na mapayapa ang lugar. Pagdaan niya sa isang tindahan ng mga damit, napaisip siya, kahit madapa siya, makakabangon siya ng kalmado. Kung suswertehin, may mag-aabot pa ng kamay para tulungan siya. Bumili siya ng kamiseta, hinaplos ang tela habang naglalakad papunta sa isang gusali. Naisip niyang ibang-iba talaga ang mundong ito, mas mabangis kaysa 21st century, ngunit may kaunting ginhawa rin. Pagpasok sa silid 305, tumuloy siya sa shower. Binuksan ang mainit na tubig at mabilis na bumalot ang singaw sa paligid. Napangiti siya, mapayapa ang syudad. Habang naliligo, naisip niyang maganda sigurong tumira rito. Pagkatapos magbanlo, lumabas siya, humiga sa kama, malalim na huminga at pumikit sa ginhawa. Ngunit pagdilat niya muli, tinakpan niya ang mukha ng kamay at pinigil ang luha. Tahimik niyang sinabi sa sarili, sino ba ang niloloko ko? Gusto kong umuwi. At nang masabi iyon, dinugtungan niya sa isip, gusto kong umuwi, kahit walang naghihintay sa akin. Pagsapit ng gabi, bandang 9:18 p.m., nag-inat siya, humikab, at napaluha pa sa antok. Sumilip sa bintana, naisip niyang umalis siya sa labyrinth ng tanghali at nakatulog ng mga 5 oras. Panahon na raw para pumunta sa tavern. Tinanong niya ang isang lalaki tungkol sa Black Whale Inn. Nagulat ang lalaki at inulit ang pangalan, matagal na raw wala iyon, mga 10 taon na. Nalito si Bjorn at nagtanong muli, kaya ipinaliwanag ng lalaki na nalugi raw ang anak ng may-ari dahil sa pagsusugal, kaya napalitan ng pangalan at bagong may-ari. Sayang daw, kasi dati napakaganda ng lugar. Nakunot ang noo ni Bjorn, alam na niya ito, at napagtanto niyang marahil matagal nang naganap ang mga kaganapan sa laro. Tinanong niya kung ano na ang bagong pangalan ng establishmento. Saglit nag-isip ang lalaki, saka biglang naalala, Fidenpos na raw ang pangalan. Di nagtagal, tumigil si Bjorn sa harap ng gusali. Tumitig siya sa karatula at nagtanong sa sarili kung ito nga ba ang dating Black Whale. Iba na ang itsura, pero mabuti na lang at marunong siyang magbasa ng lokal na wika. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang bumisita sa isang aklatan balang araw. Pagpasok niya, agad siyang binati ng isang tao sa loob, pero di na siya nakasagot dahil abala ang lahat, nag-iinuman, maingay, nagtatawanan. Medyo nainis siya sa kaguluhan at nagtanong sa isip kung saan niya hahanapin si Erwin. Biglang may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Erwin, nakangiti at masiglang kamakaway. Tinawag siya nito at sinabing lumapit siya roon. Napansin ni Bjorn na kasama niya ang parehong babae noong nakaraan. Habang papalapit siya, napakunot noo ang babae at may pagmamataas na sinabi, ikaw na naman, barbarian. Ipinakilala ni Bjorn ang sarili at tinanong kung sino siya. Sumagot ang babae, ako ang nakatatandang kapatid ni Erwin. Nalungkot si Erwin, pilit na inaabot ang pansin nito. Napabuntong hininga si Bjorn, at nagsabing hindi niya alam na iyon pala ang tawag sa nakatatandang kapatid. Napangisi siya at sinabing pwede siyang tawaging Thursa. Naalala ni Bjorn na ipinakilala noon ni Erwin ang sarili bilang, Fornex si Thursa, kaya naisip niyang ginamit lang ni Thursa ang apelyido. Hindi na siya nakipagtalo at nagtanong kung bakit naroon si Thursa. Biglang tumayo ang babae, malakas na ibinagsak ang palad sa mesa. Napasinghap si Erwin at tinitigan ito ng malungkot habang mariing sinabi ni Thursa. May tanong ako sa'yo, Bjorn. Bakit mo dinala ang batang to sa isang tavern sa gitna ng gabi? Tiningnan siya nito ng masama, galit at naghihintay ng sagot.